Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Isang alkalde sa Cagayan pinagbabaril habang nangangampanya, patay. Dalawang local candidates sa Region 1 inireklamo dahil umano sa vote buying at pagdalo sa pamamahagi ng ayuda. Kilalanin ang mga papabili o mga posibleng pumalit bilang Santo Papa. At selebrasyon ng Mango Bamboo Festival 2025 mas naging exciting, kapiling ang Kapuso artists. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga Kapuso, 18 days na lang bago ang May 2025 National Midterm Elections. Ang COMELEC Region 1 nakatanggap na umano ng reklamo hinggil sa vote buying. At batay sa natanggap na reklamo, hindi lang umano sa vote buying kundi pagdalo rin ng isang kandidato sa pamamahagi ng ayuda ang isa pang reklamo. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, ilang linggo bago ang election day, tuloy-tuloy ang monitoring na ginagawa ng PNP at ng COMELEC sa iba't ibang bayan sa probinsya ng Pangasinan. Kasabay niyan ang panawagan ng COMELEC sa mga residente at sa publiko na i-report nila sa COMELEC yung possibility ng vote buying incidents at maging yung mga election offenses na ginagawa ng mga kandidato. Mahigit 2 linggo bago ang eleksyon, nakatanggap ng reklamo ang Commission on Elections ng umano'y kaso ng vote buying at abuse of state resources ng 2 local candidates sa Region 1. Isa na rito ang reklamo ng umano'y vote buying ng isang kandidato na isang incumbent official. Kabilang din sa reklamo ang pagiging present ng isang kandidato na isa ring incumbent official sa pamamahagi ng social services ng DSWD na mahigpit na ipinagbabawal simula noong campaign period. Sinulatan ng COMELEC ang mga complainant. Pinagsusumiti sila ng sworn statement o affidavit at mga karagdagang ebidensya para patunayan ang kanilang mga reklamo. We-evaluate namin yung affidavit, Jasmine, then from there, tingnan natin kung ano yung next step natin. Hintayin muna namin yung ebidensya at saka sworn statement. Samantala, sa Mangaldan, Pangasinan, inihahanda na ang mga gagamitin na polling precinct sa eleksyon. Isa ang classroom na ito sa magsisilbing polling precinct sa araw ng eleksyon. Sa mga susunod na araw ay isa sa ayos ng classroom o ihahanda na para sa election day. Nagkaroon na rin din po ng ocular inspection ng ating Bureau of Fire para masiguro na yung polling place po natin ay ligtas para sa ating mga voting population. Tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng COMELEC sa mga supervisor official ng DepEd para malaman kung may mga dapat pang ayusin sa gagamiting polling precinct. Chris, panawagan ng COMELEC sa mga possible na complainant ay bukod doon sa kanilang salaysay ay magpadala din sila ng video or ng larawan na magsisilbing ebidensya sa kanilang mga reklamo. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Samantala, Precinct Finder ng COMELEC pwede nang i-access online. Sundan sa ulat ni CJ Torida. Nagpunta sa tanggapan ng COMELEC Dagupan si Tatay Romeo kaninang umaga upang mag-verify ng kanyang registration record. Botante siya ng Barangay Bulosan. Dahil naroon na rin siya, ibinigay na ang kanyang Voters Information Sheet o VIS. Tinuruan na rin siya ng mga kawani ng COMELEC kung paano gamitin ang Precinct Finder online na inactivate ng ahensya kahapon. Ngayon maganda ngayon ang sitwasyon, mabilis. Yeah. Hindi pares noon hirap. Okay ngayon. Okay, walang problema. Sa paggamit ng Precinct Finder, pumunta sa website na precinctfinder.comelec.gov.ph. Kailangan ilagay ang personal na impormasyon gaya ng pangalan, petsa ng kapanganakan at lugar kung saan nagparehistro para sa eleksyon. Pagkatapos ay lalabas na roon ang inyong precinct number. Malalaman din kung deactivated ang inyong voting status. Posible yan kung hindi kayo nakaboto ng 2 magkasunod na eleksyon. Ang purpose po nito is that maging accessible po yung platform sa lahat para makita kung
ano ang status ng kanilang registration record. 2016 nang mahak ang database ng COMELEC. Natuto na raw ang ahensya kaya pinalakas pa ang kanilang anti-hacking device. Secure naman po yung mga data na nakalagay dyan sa Precinct Finder. Sa Dagupan, nasa 144,481 ang bilang ng mga rehistradong botante. Mas mataas ng mahigit 6,000 ang bilang kumpara noong 2022 national elections. Karamihan sa mga botante, edad 18 hanggang 30. Samantala, matatapos na ngayong linggo ang final stretch ng briefing sa mga DESO, miyembro ng Electoral Board at mga technician na magsisilbi sa eleksyon. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Napatay ang alkalde ng Rizal, Cagayan na si Attorney Joel Ruma matapos tambangan at pagbabarilin habang nangangampanya sa barangay Ilurur Sur pasado alas 9 ng gabi noong Miyerkules. Batay sa impormasyon mula sa kasama ng alkalde, nasa barangay hall ang biktima nang salakayin sila ng mga armadong lalaki at bigla na lang nagpaputok. Dinala sa pagamutan ng alkalde ngunit idineklarang dead on arrival. Kritikal naman ang kondisyon ng kanyang kasama. Nagsasagawa na ng hot pursuit operation ang otoridad sa buong rehiyon upang madakip ang mga hindi pa nakikilalang sospek. Naglagay na rin ng mga high-risk checkpoint sa mga entry at exit points sa lalawigan. Sinisikap ng GMA Regional TV na kuhanan ng pahayag ang kaanak ng alkalde habang nagpapatuloy ang investigasyon ng otoridad. Dumagsa ang mga tao sa unang araw ng public viewing sa labi ni Pope Francis sa St. Peter's Basilica sa Vatican City. Mahabang pila na umabot ng ilang oras ang hinarap ng mga deboto para sa ilang sandali ng taimtim na pagdarasal sa harap ng labi ng yumaong Santo Papa. Ayon sa tagapagsalita ng Vatican, umabot na sa mahigit 19,000 tao ang pumasok sa Basilica para magbigay ng huling pamamaalam. Kabilang sa mga pumila, ang ilang Pilipino na naghintay rin ng ilang oras para masilayan ng Santo Papa. Inaasahang magtatagal ito hanggang bukas, April 25, bago ang libing sa Sabado. Ilang seremonya ang sinagawa sa paglilipat ng labi ni Pope Francis mula sa Casa Santa Marta patungo sa St. Peter's Basilica. Balitang hatid ni Jasmine Gabriel Galban. Dinasalan at binesbasan ni Cardinal Kevin Farrell, ang Camerlingo o tagapangasiwa ngayon ng Vatican, ang mga labi ni Pope Francis. Mula sa Casa Santa Marta, kung saan nanirahan si Pope Francis, inilipat ang kanyang labi patungong St. Peter's Basilica. Bukas ang kabaong sa buong prosesyon na dinaluhan ng mga kardinal, kabilang si Cardinal Luis Antonio Tagle. Pagdating sa St. Peter's Square, sinalubong ang kabaong ni Pope Francis ng palakpakan. Sa loob ng Basilika, nagkaroon ng Liturgy of the Word. Nagbigay pugay ang mga kardinal bago binuksan ng public viewing. Matyagang pumila ang mga Katolikong nais masilayan ang mga labi ng yumaong Santo Papa, kabilang ang ilang Pilipino. I was lucky enough to have been for the first Mass of the Pope for the health workers. Nandito na ako noon. And then Palm Sunday, and then Easter Sunday, and then his last Mass nga. And then now for this one, sadly. Hindi naman namin in-expect na ngayon din mangyayari yung sad news. Sa Sabado, ililibing ang Santo Papa. Mula sa St. Peter's Basilica, dadalhin ang labi ni Pope Francis sa Basilica of St. Mary Major, kung saan niya hiniling na mailibing. Nagkumpirmang dadalo sa funeral ang ilang world leader at personalidad. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pasintabi po mga kapuso, pagkakaroon ng kuto, lalo na sa mga bata, ibinabala ng Health Authority ngayong summer vacation.
Narito ang report. Mayat maya ang pagkakamot sa ulo ng 5 taong gulang na batang ito mula sa Dagupan City. Kaya pala nagkakamot dahil nahawaan siya ng kuto ng kanyang mga kapwa-bata sa kanilang barangay. Noong 1 linggo lang daw nang mapansin ng kanyang ama na may kuto ang kanyang anak. Pinapaligo namin siya araw-araw. Minsan 2 beses sa isang araw para hindi siya makahawa ng ibang bata. Ayon sa Health Authority, nasa hygiene kung bakit nagkakaroon ng kuto ang isang tao. Wala raw kinalaman ang mainit na panahon. Marami lang ang nagkakahawaan ng kuto lalo na sa mga bata dahil palagi silang magkakasama at naglalaro ngayong bakasyon. Kasi nakukuha yan sa close contact. Kaya from one person na may kuto, pag nalalapit yung mga ulo sa doon nagkakahawaan ng especially sa mga bata syempre. Payo ng otoridad, tiyagain lang ng magulang na tanggalin ang kuto ng anak. Sa kakakamot kasi ng bata sa kanyang ulo, pwedeng magkasugat at mauwi sa impeksyon. Para maiwasan natin, syempre unang-una, kung nagkakuto ka, kailangan mo i-treat at kailangan tanggalin, di ba? May mga suyod naman, tapos may mga pampatay ng kuto ng mga shampoo. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Mahigit 50 estudyante sa Mangaldan National High School na bagsak ang grado sa ilalim sa Summer Remedial Class. Sudan sa report. Halos 1 linggo matapos ang recognition at moving up ceremony sa Mangaldan National High School, abala ngayon ng mga guro sa evaluation sa grado ng mga learner. Lumalabas na mahigit 50 estudyante sa Manghay ang may bagsak na grado. Ilan sa mga estudyante hindi bababa sa 3 subject ang kanilang bagsak. Mataas na rin po yun for us, okay? Pero meron pa naman pong tsansa kasi sila po yung mga, iba sa kanila doon, yung mga conditionally promoted. Magpapatupad ng Summer Remedial Class dahil dito. Sa ikalawang linggo ng Mayo sisimulan ang Summer Remedial Class dito sa Mangaldan National High School. Sa pamamagitan ng Summer Class, umaasa ang MNHS na makakapasa ang mga estudyanteng mayroong failing grades. Suportado ng mga magulang ang hakbang ng paaralan. Kaysa nasa bahay lang sila nakatambay para mahabol nila yung grades nila. Bukod sa Summer Remedial Class, isasabay na rin ng pamunuan ng Manghay ang monitoring sa mga estudyante at aalamin ang dahilan ng pagkakaroon nila ng bagsak na grado. Makikipag-ugnayan din sila sa mga magulang o guardian ng mga estudyante para matulungan silang maibalik ang kanilang interes sa pag-aaral. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Samantala sa ulat ng Tabuk City Police Station, pasado alas 6 ng umaga ngayong April 24, nangyari ang isang engkwentro sa Purok 7, Barangay San Julian ng nasabing lungsod. Sa pagresponde ng PNP, 3 bangkay ng kalalakihan ang natagpuan sa kalsada. Armado sila ng 2 M16 Armalite rifle at isang shotgun. Sa paunang investigasyon ng pulisya, residente ng Barangay Basao, Dilag ang mga biktima. Hindi pa batid kung sino ang nakabarilan ng 3. Nagsasagawa na ng hot pursuit operation ng PNP sa mga hindi pa nakikilalang sospek. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Sa kuha naman ng CCTV, makikita ang paghinto ng isang tricycle sa harap ng gate ng isang bahay sa Barangay Gomez, Malasiki, Pangasinan, madaling araw kahapon. Makikita rin ang isang nakamotorsiklo na sumunod sa kanya. Huminto at tila nag-usap ang dalawa hanggang sa makikita na lang na natumba ang driver ng tricycle. Binaril na pala siya ng rider ng motorsiklo. Ang rider umalis matapos ang pamamaril. Sa isang amateur video, makikita ang biktimang gumagalaw pa. Dinala siya sa ospital ng mga rumespondeng otoridad at nagpapagaling na siya ngayon. Na-recover sa crime scene ang 4 na basyo ng caliber 45 na baril at 2 tingga. Nagpapatuloy investigasyon sa insidente. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 66 na suspected cases ng hand, foot, and mouth disease na itala sa Dagupan City. Tutukan sa report. Nasa 1,085 na suspected cases ng hand, foot, and mouth disease o HFMD ang naitala sa Region 1 simula January 1 hanggang April 5, 2025. Mas mataas ito ng 1,018% kumpara sa 97 suspected cases na naitala sa parehong panahon ng nakaraang taon. 66 suspected cases ng HFMD ang naitala sa Dagupan City ngayong taon. Ayon sa Center for Health Development, karamihan sa tinamaan ng sakit edad 6 hanggang 18. Hindi raw inaasahan ng Health Authority ang pagtaas ng kaso. Tumaas po talaga from 97 na kaso po to 1,085 po na suspected cases po. Bagamat bumaba ang kaso noong Marso, pinaghahandaan ng otoridad ang pagtaas ng kaso sa mga susunod na linggo dahil sa mga nakalipas na pagtitipon ng Semana Santa, isama pa ang papalapit ng eleksyon. Itong mga social gatherings po kasi parang nagbibigay po siya ng tsansa na magkaroon po ng hawaan, especially po doon sa mga infectious na sakit natin na nagka-transmit through respiratory droplets o airborne. Naka-alertong ilang magulang para hindi tamaan ng HFMD ang kanilang mga anak. Hindi ko po sila pinapalabas ng bahay mo. Dahil po sa mainit po. Ngayon lang naman kami lumabas mo. Ay, ma'am, sa election, ma'am. Iniwan ko naman siya? Oo. Sa nagboto yung iiwan siya sa election, ma'am. Opo. Kasi mama. Maraming tao. May tuturing na viral infection ng HFMD. Para makaiwas sa HFMD, mahalagang panatilihing malakas ang resistensya ng katawan. Sakaling makaranas ng sintomas ng HFMD, agad magpakonsulta sa doktor. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Kinumpirma ng pamahalaang panlalawigan ng Ilocos Sur na nakapagtala ng unang kaso ng Mpox sa lalawigan. Sa official statement, ang pasyente ay 34 anyos na babae mula sa bayan ng Tagudin. Unang nakaranas ng lagnat, rashes at pamamaga ng lymph nodes habang nasa ibang bansa noong December 2024. Dumating ang babae sa bansa nitong March 1, 2025 na ngayon sumasailalim sa gamutan sa isang ospital. Ayon sa lokal na pamahalaan, ito ay isolated case at walang ebidensya ng local transmission na may international travel history. Nagsasagawa na ngayon ng investigasyon ang local epidemiology at surveillance officers para matukoy ang mga nakasalamuha ng pasyente. Pinayuhan ng publiko na maging kalmado at sumunod sa ipatutupad na preventive measures. May alok ng pabuya ang Korean Association Community sa Angeles City para sa ikakaaresto ng mga sospek sa pagpatay sa isang Koreano roon. Panguholda pa rin ang tinitingnang motibo sa krimen. Sa kuha ng CCTV, nakatayo ang biktima at kanyang kaibigan sa tapat ng isang bangko sa Barangay Anunas nitong Easter Sunday. Dumating ang mga sospek na sakay ng motorsiklo at hinablot ang bag na may lamang 5,000 pesos, cellphone at passport. Nagtangka ang mga biktimang bawiin ang bag hanggang sa binaril ng isa sa mga sospek ang Koreano. Tinamaan siya sa dibdib. Tinutugis pa rin ang mga sospek na ngayon may patong na sa ulo na 200,000 pesos. Nag-alay naman ng bulaklak si South Korean Consul General Sang Seung-man sa crime scene sa Korean town. Sa pagpanaw ni Pope Francis, kabilang sa mga susunod na hakbang ng Vatican ang paghalal ng bagong Santo Papa. Tinatawag na papabili ang mga paring frontrunner na posibleng humalili bilang Santo Papa. May iba't ibang listahan ng mga papabili at nananatili itong unofficial. Batay sa ulat ng media outlets na Reuters at Agence France-Presse o Press, kabilang sa mga listahan si Luis Antonio Cardinal Tagle ng Pilipinas. Kinikilala siya ng ilan bilang Asian Francis dahil sa pareho nilang pagtutok ni Pope Francis sa social justice. Noong 2019, itinalaga ng Santo Papa si Tagle bilang pro-prefect ng Departamento ng Vatican na nakatutok sa pag-evangelize sa mga tao. Bukod kay Tagle, may isa pang pari mula sa Asya
na itinuturing na papabili. 2 rin mula sa Africa, 3 naman ang frontrunners mula sa Amerika. 10 naman ang nasa listahan na mula sa Europa, kung saan 4 ang mula sa Italy. Sumatotal 17 ang inilistang mga papabili ng Reuters at AFP na posibleng humalili kay Pope Francis. Mga pulis sa Pangasinan sumabak sa pagsasanay ukol sa tamang proseso ng pagsasampa ng kaso laban sa election offenses. Tutukan sa report. Dumating si Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo sa Police Provincial Office sa Lingayen, Pangasinan kaninang umaga. Nagkaroon ng ceremonial walk kasama ang Police Provincial Director na si Colonel Rolifer Capocyan. Nagsagawa ng seminar on investigative competence on election offenses and case filing procedures ang kapulisan. Napaka-timely yung activity dahil nga election period ngayon. Itong seminar na to ay ang layunin nito ay magkaroon pa ng karagdagang kaalaman when it comes to election laws and jurisprudence. Napakahalaga raw ang seminar lalo't malapit na ang eleksyon. Hinihikayat naman ng Supreme Court spokesperson na si Attorney Camille Sue Mayting na maging mapagmatsyag at maging alerto ang mga kapulisan sa darating na eleksyon. Law enforcement agencies, public officials, and the voters must work hand in hand to efficiently implement our election laws, protecting the right to vote and ensuring its meaningful exercise is a shared responsibility. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, sa ating ulat panahon, mainit at maalinsangan pero may tsansa pa ring umulan. Easterlies at Intertropical Convergence Zone o ITZZ ang patuloy na iiral at makakaapekto sa ating bansa. Ayon sa Pag-asa, 28 lugar ngayong araw ang makakaranas ng danger level na heat index. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, kasama ng Isabela, Ilocos Provinces, Apayao, Ifugao, Kalinga at Benguet. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Mga ilog sa lalawigan ng Aurora, dinarayo ng mga nais magtampisaw ngayong mainit ang panahon. Ating dayuhin sa report. Ngayong tumitindi ang init ng panahon, kanya-kanyang diskarte ang karamihan upang maibsan ang alinsangan. Sa San Luis, Aurora, enjoy ang karamihan sa pagtampisaw sa malinis at malamig na tubig sa Ditequi River. Nagmumula sa bundok ang tubig dito. Tahimik at luntian ang lugar kaya tsak ikay marerelax. Sa mga nais magstay ng matagal, may kubo na marerentahan sa halagang 300 to 500 pesos. 10 to 20 pesos naman ang entrance fee rito. Kakaibang adventure ang hatid ng pagpapalutang at pagpapaanod sa malakas na agos ng ilog. Sa Kasiguran, Aurora naman, mapabata at matanda, enjoy sa pagligo sa ilog. Sa ilog muna raw madalas na magpalipas ng oras ang mga residente dahil na rin sa mainit na panahon. Glam Calicdan, Dizon, One North, Central Luzon. Selebrasyon ng Mango Bamboo Festival 2025 sa San Carlos City naging mas exciting sa pakikisaya ng ilang kapuso artists. Tunghayan sa report. Sa mayamang ani ng matatamis na mangga at matitibay na produktong yari sa kawayan, kilala ang lungsod ng San Carlos sa lalawigan ng Pangasinan. Tuwing buwan ng Abril, ipinagdiriwang ang Mango Bamboo Festival. At sa selebrasyon ngayong taon, mas ginawang exciting ng GMA Regional TV sa pamamagitan ng Kapuso Fiesta kasama ang ilan sa mga hinahangaang kapuso artists. Present para makifiesta, sina Sparkle artists John Rex at Chesta Fausto na host ng palabas. At sobrang saya talaga sila kasi sobrang supportive din nila sa aming lahat. They were very interactive. Lahat masaya na makita kami at makasama kami. At syempre kami rin naman. Grabe yung pag-host ni Cheska. Oh, grabe ha. And also, nung kumanta ako, sobrang sumasabay yung mga tao. Nakakatuwa. More tawa at more saya naman ang hatid ng cast ng Pepito Manaloto. Tuloy ang kwento na sina Tony Lopena,
Sofia Sanyoron at Jake Vargas. Si Jake at Sofia sumakses sa pagpapakilig ng fans sa kanilang duet performance. Maraming salamat sa lahat ng mga Pangasinense dito sa San Carlos. Yes, we're very excited to also try the mangoes. Ready na ako mag-uwi. Ay ako din. Napakasaya po and mainit ang pagtanggap nila sa amin. Kaya gusto namin bumalik ulit dito para mag-perform sa harap ninyo ulit. Ang ilan sa mga bida ng GMA Afternoon Prime na Mami Dearest, game din na nag-perform. Nahumaling ang crowd sa song numbers ni Sparkle artist Prince Carlos. At sa nakaka-good vibes na performances from Shane Saba. Ayun, napakasaya and very thankful na sobrang init ng pagtanggap nila sa atin. Sobrang nag-enjoy kami and for sure, babalik kami dito. Tsaka naramdaman po talaga namin yung pagmamahal nila sa amin and of course yung pagsuporta po sa bawat isa sa mga artists and of course sa GMAs. Mas lumakas pang hiyawan ng makapiling na ng San Carlinians ang cast ng Binibining Marikit. Nakaka-in-love na musical numbers ang sorpresa ni na Kevin Daso at Tony Labrusca. Habang overflowing energy ang baon ni Sparkle artist Kerlin Budol. Well, I've been to Pangasinan many times in the past to judge a lot of pageants, and I'm really happy to be back here. You know, like my co-stars said, Tony and Herlin, the Filipinos have a great warm welcome. And Maraming salamat po sa inyong lahat na taga San Carlos City. Sobra po kami nag-enjoy sa Mango Bamboo Festival. Sana po makabalik kami. Maraming salamat nga po pala sa mainit na pagtanggap nyo sa amin. Hindi ko alam kung pang ilang punta ko na rin to, pero maraming salamat pa rin po sa palaging sa amin, pag nakaka-touch mo kayo. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.